Naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala sa mga relihiyon o kahit pa sa mga sinasamba nilang gawa sa kahoy. Nung mimatatnan kaming isang Belen sa bagong bahay na titirahan namin, wala naman akong problema, pero ayaw ko yung nakikita. Pero minsan, kung anong gusto mo, kabaliktaran pa ang nangyayari. Kung saan-saan ko nakikita ang tinatawag nilang Santo Niñong Gala. Ang naiwang Belen sa bahay, biglang nagkaroon ng sariling buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dave. Hindi ko tunay na pangalan. Nais kong ibahagi sa inyong lahat ang nangyari sa akin ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Bagong lipat ang pamilya namin sa Iloilo. Nadestino kasi ang tatay ko rito para sa isang malaking proyekto. Hindi niya matanggihan lalo pat malaki ang sweldo. Bago kami lumipat, naganap na kami online ng paupahang bahay hanggang sa may makita nga ako mura at kasya sa aming buong pamilya. Agad din namin kinausap ni Mama ang may-ari sa phone call at nakuha nga namin ang bahay. 5 kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. Pinaka-close ko sa kanila si Kuya Danilo. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ang mga sumunod kasi naming kapatid, panay babae na kaya sila ang mas magkaka-close. Pagdating namin doon sa bahay, sinalubong kami nung may-ari. Kinausap siya ni Mama at Papa. Kaming magkakapatid agad pumasok sa loob. Mga excited lalo pa at nakita naming 2 palapag ang bago naming bahay. Halata ang saya sa mukha ng mga kapatid ko. Lalo na sa mukha ni Kuya Danilo. Medyo may pagkaisip bata kasi siya. Pero sumusumpong lang naman ito paminsan-minsan. Hindi naman siya ganun dati. Naging ganun lang siya matapos maaksidente 2 taon na ang nakalilipas. Maaga kasi siyang nagtrabaho. Imbis na mag-aral, mas pinili niyang sumama kay Papa sa trabaho nito sa construction para daw makatulong sa pag-aaral naming magkakapatid. Sobrang bait niya lalo na sa aming mga kapatid niya. Kaya lang nangyari ang isang insidente. Nalaglag siya sa mataas na scaffolding habang nasa trabaho. Nabagok ang kanyang ulo kaya medyo naapektuhan ang kanyang utak. Pagpasok namin sa loob, napuna ko agad ang isang Belen sa gilid. Maliit lang ito at may hawak na krus. Yung kabila niya namang kamay, nakataas ang 3 daliri. Kulay berde ang kanyang damit. Ganon din ang kulay ng suot niyang pandong sa ulo. Si Kuya Danilo tuwang-tuwa na lumapit at itinuro yun sa akin. Kilala mo ba kung sino to, Dave? Alam mo ba kung anong tawag sa kanya? Hindi ako interesado sa mga ganyan, kuya. Ang tawag dito, Santo Niñong Gala o Santo Niño de Palaboy. Oh, bakit ganun ang tawag sa kanya? Di syempre, mahilig siyang gumala. Napakamot na lang ako sa ulo habang siya'y tumatawa pa rin sa biro niya sa akin. Pumasok sa loob sila Mama kasama yung may-ari na mukhang narinig pa yata ang usapan namin ni Kuya. Ang sabi niya, regalo niya raw sa amin yun. Pwede rin daw namin itong palitan ng mga kasuotan. Nagpasalamat naman si Mama. At dahil hindi naman ako interesado roon, iniwan ko sila sa sala at nilibot na lang ang buong bahay. Maganda sana kaso napansin kong medyo madilim. Siguro dahil nagtataasan din ng mga katabi naming bahay at wala nang liwanag na pumapasok sa mga bintana. Sinubukan kong buksan ng mga ilaw, kaso medyo mahina rin ang liwanag noon. Kaya hindi sapat. Hindi tiles ang sahig. Makinis na semento lang yon. Mapapansin din na ang ibang bahagi ng bahay ay gawa sa manipis na kahoy at kinulayan ng puti. Hindi naman na masama, lalo pa at mura lang naman ang inuupahan. Ang mahalaga lang naman sa amin ay may matutuluyan kaming maayos ng pamilya ko. Dave, tara dito sa taas. Pili tayo ng kwarto nating 2. Nang marinig kong tinawag ako ni Kuya,
Agad din akong sumunod sa kanya sa itaas. May 3 kwarto roon. Isa para kina mama at papa. Isa sa amin ni kuya at ang isa naman ay para sa 3 babae. Ang napili ni kuya, yung pinakadulo. Eto, dito na lang tayo. Parang medyo malamig dito. Tignan mo, may katabi tayong puno ng bayabas. Sumilip ako sa bintana na gawa lang din sa kahoy. Inaangat lang ito gamit ang isang tungkod. Tama nga si kuya. At mukha ngang presko roon sa kwarto dahil sa puno ng bayabas. Mabilis naman kami naging komportable roon sa bahay. Agad din naming inayos sa mga dala naming gamit na makapagpahinga kami ng kaunti. Sa bawat pasok at labas ko sa bahay, hindi ko maiwasang mapatingin doon sa Santo Niño. Takaw pansin kasi ito masyado lalo pat inilipat siya ni mama ng pwesto sa gitna. Wala naman kasi kaming TV kaya walang nakapatong roon sa pasimano. Doon niya yun inilagay. Hindi ako nakatiis at kinausap ko si mama. Ma, hindi ba pwedeng sa kwarto nyo na lang ni Papa yung Santo Niño? Napatigil si mama sa ginagawa niyang paglilinis. Sinagot niya akong ano raw ang problema ko roon. Doon naman daw dapat talaga nakalagay yun. Dapat pa nga raw ay may sarili itong altar. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Gawa lang yan sa kahoy. Nagalit si mama. Wala raw siyang pakialam kung yun ang paniniwala ko. Basta siya raw ay naniniwala. Hindi na ako sumagot. Kung sa bagay nga naman ay iba-iba tayo ng mga paniniwala. Ang problema ko lang kasi pakiramdam ko ay palagi akong sinusundan ng tingin ng Santo Niño sa bawat galaw at lakad ko. Huwag ka mag-alala, Dave. Gala naman yan kaya hindi yan palaging nandyan. Hindi yan makakatiis at lalaboy yan. Tignan mo, mawawala yan dyan. Pangit mo naman magbiruya. Paano nga alis dyan yan? Kahoy nga lang yan. Tawa ng tawa si Kuya Danilo sa akin. Binatutuloy siya ni mama ng basahan dahil hindi raw dapat siya nagbibiro ng ganoon. Dapat daw namin itong respetuhin. Parehas tuloy kami nanahimik at pinagpatuloy na lang namin ang paghahakot ng mga gamit. Hapon na nang matapos kami sa pag-aayos. Bakasyon noon kaya wala kaming eskwela. Balak ding i-transfer muna kami ng mga kapatid ko dahil hindi sigurado kung gaano katagal ang project ni Papa. Habang wala kaming pasok, inaabala ko ang sarili ko sa pagdodrawing. Nang dahil sa talent ko kahit papaano ay nakakatulong din ako sa gastusin sa bahay. Madalas kong gawin ng mga pinapasketch ng clients ko tuwing gabi. Sa gabi lang din kasi ko sinisipag. At dahil hindi sanay si Kuya Danilo na matulog na bukas ang ilaw, sa sala tuloy ako gumagawa. Nakaupo ako sa sahig dahil maliit ang mesa sa sala. Palaking dumadapo ang paningin ko doon sa Santo Niño, lalo pa at katapat ko siya. Hindi ako makapag-focus. Hindi naman nakakatakot ang itsura nito. Kung titignan nga ay mukha siyang anghel dahil sa maliit niyang ngiti sa labi. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ko makuha maging komportable na nandoon siya. Hindi na ako nakatiis at kinuha ko ang sapin ng mesa. Tinakpan ko yung Santo Niño para hindi ko makita. Maya-maya bumaba si Kuya Danilo para magbanyo. Nakita niya yung ginawa ko sa Santo Niño at bigla siyang natawa. Uy, bakit naman tinakpan mo yan? Natatakot ka ba? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako matatakot sa kahoy? Ewan ko sa'yo. Hindi ka natatakot pero tinakpan mo. Uy, bahala ka dyan. Kapag yan nakita pa ni Mama, lagot ka dyan. Sus! Aalisin ko rin naman ang taklob niyan kapag natapos na ako rito. Huwag mo na lang din akong isumbong. Malalagot talaga ako sa kanya. Nagkibit na lang siya ng balikat sa akin at iniwan na ako roon sa sala. Ilang minuto lang din at bumalik na ulit si Kuya sa taas. Wala na siyang sinabi sa akin. Inabot ako ng alauna sa pag-i-sketch.
Hindi ko na kinaya ang antok ko noon at doon na rin pala ako nakatulog sa sala. Nakadukdok ang ulo ko sa mesa. 3:00 ng madaling araw nang tapikin ako ni Papa. Ginigising niya ako at pinapalipat na sa kwarto. Pupungay-pungay pa ang mga mata ko noon nang dumiretso na naman ulit ang tingin ko roon sa Santo Niño. Pero bigla akong nagtaka nung makitang wala na ang taklob noon. Itinuro ko yun kay Papa. Inalis mo ba yung takip nun pa? Sumagot siya sa aking hindi. Kabababa niya lang daw at wala rin naman daw takip yun nung makita niya. Laking pagtataka ko nang mapansin na nasa tabi ko yung tela na ipinangtakip ko. Imbes na mag-isip pa, hindi ko na lang din yun masyadong pinansin dahil sa antok ko. Nilikpit ko na lang din lahat ng gamit ko at umakyat sa taas. Natulog ulit ako nang iniisip na baka si Mama ang nag-alis ng taklob. Kinabukasan noon, tinatawanan pa rin ako ni Kuya. Akala niya talaga natatakot ako. Habang nag-aalmusal, tuloy kami ay nag-aasaran kaming dalawa. Kalalaki mong tao, Dave, natatakot ka sa ganun. Sinabi na ngang hindi ako natatakot. Ayaw ko lang talaga siyang nakikita kaya tinakpan ko. Tsaka huwag ka nga maingay. Baka marinig ka ni Mama sa labas, mapagalitan pa ako. Isumbong kaya kita. Gusto mo? Ay, subukan mo. Sige. Hindi kita ililibre kapag binayaran na ako sa sketch ko. Pumasok si Mama galing sa labahan sa labas. Lalong tumawa si Kuya at tinignan ako ng nang-aasar. Sumama tuloy ang tingin ko sa kanya habang sumusubo ng kanin. Sinisipa ko ang paa niya sa ilalim ng mesa. Napansin naman ni Mama ang pasimple naming pagkukulitan ni Kuya kaya sinaway niya kami. Nasa harap daw kami ng pagkain at ayusin daw namin ang asal namin. Pagkatapos namin mag-almusal, kumilos kami para sa gawaing bahay. Ako sa kusina, si Kuya naman sa sala. Yung 3 naming kapatid tumutulong sa paglalaba kay Mama. Nang matapos ako sa paglilinis ng kusina, hindi ko alam na inaabangan pala ako ni Kuya sa hamba ng pinto. Pagharap ko ay tumambad sa mukha ko ang Santo Niño. Napamura ako sa sobrang gulat. Habang si Kuya halos mamatay sa katatawa dahil nakuha niya sa akin ang reaksyon na gusto niya. Hey! Ano ba yan, Kuya? Isusumbong kita kay Mama, pinaglalaroan mo yan. Ngayon mo sabihin sa akin hindi ka takot, Dave. Nanlalaki ang mga mata mo. Magkaiba na takot sa nagulat, Kuya. Itabi mo na nga yan dun. Inis na inis ako kay Kuya noon dahil halos ayaw niya akong tigilan sa pang-aasar. Kahit hindi naman ako naniniwala sa ganon, natatakot pa rin ako na baka iba ang maging balik sa amin nang dahil sa ginagawa niya. Pinaglalaroan niya kasi ito. Halos walang araw na lumipas nang hindi niya pinangaasar yun sa akin. Hanggang sa kusa na lang din siyang tumigil dahil hindi ko na siya pinapansin. Nasasanay na rin akong palaging nakikita yung Santo Niño. Hindi ko na rin yung tinatakpan sa tuwing nasa sala ko kapag gabi. 1 buwan ang lumipas, naging maayos naman kaming lahat doon sa bahay. Si Kuya naisipang sumama kay Papa para mag-labor. Wala tuloy akong kausap noon kapag pumapasok na silang dalawa ni Papa. Isang gabi, may tinatapos ulit akong drawing. Nakatingin ako sa cellphone ko dahil tinitignan kong mabuti yung picture ng client. Ayaw ko kasi magkamali sa iginuguhit ko. Titig na titig ako roon nang mula sa upper vision ko may nakita akong gumalaw. Agad akong nag-angat ng tingin doon sa harap ko. Nag-iba bigla ng pwesto yung Santo Niño. Imbis na diretso siyang nakaharap sa akin ay nakatagilid na ito ng kaunti. Tumayo ako bigla. Hindi ko na maalis ang tingin ko roon sa takot na bigla ulit itong gumalaw. Hindi ko inaalis sa mga mata ko roon habang dinadampot lahat ng gamit ko. Nang makuha ko lahat, nagtatakbo na ako paakyat at hindi na ulit lumingon doon. Ginising ko si Kuya nang makapasok ako sa kwarto.
Kuya! Kuya! Yung Santo Niño! Gumalaw! Ano ba yan, Dave? Nakita mo natutulog na ako eh. Tinatakot mo lang yung sarili mo. Pero totoo nga nakita ko. Gumalaw siya. Antok lang yan. Matulog ka na. Hindi niya talaga ako pinansin. Buong gabi kong hindi nakatulog ng dahil sa nakita ko. Kinabukasan napansin naman agad nila ang namimintog kong mga mata dahil sa puyat. Tinanong ako ni Mama kung hindi raw ba ako natulog at ganon ang itsura ko. Si Kuya naman ang sumagot. Paano siya makakatulog, Ma? Takot na takot yan kagabi. Nakita niya raw kasing gumalaw yung Santo Niño. Daig niya pa nag-aadik. Gumalaw naman talaga, kuya. Nung una nakaharap siya sa akin, tapos biglang tumagilid. Kitang-kita ko kahit may ginagawa ko noon. Napailing ang nanay namin. Masyado raw akong nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Siguro raw kakanood ko yon ng kung ano-ano online. Naapektuhan na raw ang utak ko. Tsaka kahit anong pagdadahilan daw ang gawin ko, hindi niya raw aalisin yun sa sala. Pakiramdam ko tuloy noon pinagkakaisahan nila akong lahat at walang naniniwala sa akin. Kahit si tatay ayaw niyang maniwala sa akin nung kinwento ko yon sa kanya. Hindi ko tuloy matapos-tapos yung mga dinodrawing ko dahil hindi ako makagawa sa sala. Ayaw ko naman din buksan ang ilaw sa kwarto namin ni Kuya at madidisturbo ang pagtulog niya. Ang ginagawa ko tuloy ay sa kusina na lang ako pumupwesto. Tahimik ako sa sala noon na makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya pansamantala ko munang itinigil ang ginagawa ko. Pagkalipas ng 5 minuto, muli akong lumabas. Pag-upo ko, may naramdaman ako sa ilalim ng mesa na natamaan ng tuhod ko. Yumuko ako para tignan yun. At laking gulat ko na makita roon ang Santo Niño. Diyos ko, anong ginagawa nito rito? Paano to napunta rito? Buntik na akong matumba sa mabilis kong pagtayo. Kumalampag na malakas ang natumbang upuan dahil sa pag-atras ko. Hindi ko magawang tumakbo paalis. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nakatingin pa rin sa Belen na nakangiti sa akin. Mukhang narinig ni Kuya ang ingay at pumunta siya sa kusina. Nakita niya kung anong tinitignan ko sa ilalim ng mesa at nakuha niya pang magbiro sa akin. Oh, mag-best friend na kayong dalawa? Hanggang dito sa kusina, sinasama mo siya. Ibalik mo na yan dun sa sala. Pagagalitan ka na naman ni nanay niyan eh. Hindi ko yan dinala rito, kuya. Hindi ko alam kung paano napunta rito yan. Sira ulo ka ba, Dave? Ikaw na nga nagsabing gawa lang yan sa kahoy eh. Malamang walang sariling buhay yan para maglakad. Tinawag lang yung palaboy pero hindi naman literal. Nag-CR lang naman ako saglit, tapos pagbalik ko nandyan na yan. Eh naka, ewan ko sa'yo. Konti na lang isipin ko na talagang adik ka, Dave. Nanginginig kong kinuha yon. Naduduwag ako pero pilit kong tinapangan ng loob para lang maibalik ko yon sa dati niyang pwesto. Nakita ni Kuyang ibinabalik ko ang Santo Niño sa altar pero wala na siyang sinabi. Naririnig ko lang ang mahina niyang tawa habang paakyat. Sinubukan kong bumalik sa ginagawa ko pero lumilipad na ang isip ko. Hindi na ako makapag-focus sa ini-sketch ko at pumapangit na ang kinakalabasan noon. Sa huli wala akong nagawa kundi mabilis na umakyat sa kwarto. Pinigilan ko na ang sarili kong tumingin sa sala. Para akong hangin na mabilis na dumaan lang doon at nagtatakbo sa hagdan. Kinabukasan, hindi ko na kinuwento sa kanila yung nangyari dahil alam ko namang wala ring maniniwala sa kwento ko. Wala rin namang sinabi si Kuya. Hindi niya rin ako inaasar. Bagay na nakapagtataka sa akin. Inisip ko na lang na siguro ay wala rin siya sa mood ng mga oras na yon. Minsan kasi may mga araw na wala rin siya sa mood mula nung na-aksidente siya. Sabi ng doktor normal lang naman daw yun dahil naapektuhan talaga ang ulo niya sa lakas ng pagkakabagok.
Nung mga sumunod na araw, wala naman nangyaring kakaiba. Napanatag ang loob ko na baka yun na ang huli at hindi na ulit yun mangyayari. Pero nagkamali ako. May isang gabi na inabot ako ng umaga sa trabaho ko kaya napuyat ako. Araw yon ng linggo. Kaya kumpleto rin kami sa bahay. Pero nagsimba sila mama nung umaga pero hindi na ako nakasama dahil inaantok na ako. Si kuya rin ay natutulog pa kaya dalawa lang kami sa bahay noon. Alas 7 nung humiga ako sa kama. Double deck ang higaan namin at nasa itaas si kuya. Hindi ko alam kung anong oras na yun nung maramdaman ko siyang bumaba. Umiba ako ng pwesto ng higa at tumarap sa electric fan para mahanginan ang muka at leeg kong pawis na pawis na. Alauna ng tanghali nang katokin ako ni mama sa kwarto at kumain na raw ako. Nagpaalam din silang aalis ulit at inimbitahan daw sila papa ng boss niya para sa isang handaan. Ungot lang ang naging sagot ko habang nakapikit pa rin. Nanlalaglit na ang pakiramdam ko noon dahil katanghaling tapat at nararamdaman kong gusto ko nang maligo kaya kahit inaantok pa ay gumising na ako. Tuluyang nawala ang antok ko pagdiretso ko ng higa at pagdilat ng mga mata ko. Yung Santo Niño nasa itaas ng higaan. Litaw ang kanyang ulo na parabang nakasilip sa akin at binabantayan ako sa pagtulog ko. Napabalikwas ako ng bangon sa kama at nagtatakbo palabas. Kung sino-sino pang kasama ko sa bahay ang tinawag ko kahit na alam ko namang umalis sila. Ma! Pa! Kuya! Ano na naman ba yun, Dave? Sigaw ka na sigaw dyan. Wala sila at umalis. Kuya, yung Santo Niño nandoon sa kwarto natin. Bakit nandun? Wala naman dun yung kanina. Hindi ko alam. Basta nasa taas siya ng higaan mo. Nakatingin pa sa akin. Tinignan niya yung altar at nakita niyang wala nga roon yung Santo Niño. Kaya umakyat siya sa kwarto namin at sumunod naman ako sa kanya. Nadatnan niyang nasa higaan niya ngayon kaya takang-taka niya naman itong dinampot. Paano naman to napunta rito? Sigurado ka ba hindi mo nilagay ito rito? Baka pinagtitripan mo lang ako ha. Tatamaan ka talaga sa akin. Natatakot na rin ako at ilang beses na tong nangyayari. Bakit ko naman gagawin yun, kuya? Ni ayaw ko nga hawakan yan eh. Napapailing na lang siya habang daladala yun pababa. Ibinalik niya ulit kung saan yun nakalagay. Hindi kaya haunted ang isang to? Ano sa tingin mo, Dave? Kahit ako hindi ko masasagot yan. Una pa lang ayaw ko naman na talaga sa mga ganyan. Kung hindi lang dahil kay mama ibabalik ko sa may-ari yan eh. Ano kayang gagawin natin sa isang to? Nagkibit ako ng balikat kay kuya. Kapwa kami nakatitig lang doon sa bilin. Mabuti na lang at hindi naman ako masyadong matatakutin. Dahil kung hindi, baka hinimatay na ako sa mga nakikita ko. Hindi na namin sinabi kay mama ang nangyari nung makauwi sila. Lalo pa at nagtatalo silang dalawa ni Papa dahil nakainom ito. Bago pa mabunton sa amin ni Kuya ang sermon, umalis na lang kami sa paningin niya para hindi niya na kami makita. Mula nung nangyari yon, lalong lumakas ang loob ko na hindi ako maniniwala sa mga ganung bagay. Sa isip ko, ginagawa silang instrumento ng mga kalaban para takutin ang mga tao. Isang linggo lang ang lumipas bago ulit nagparamdam ng kakaiba ang Santo Niño. Nagising ako sa ingay ni Mama mula sa sala na parabang umiiyak siya. Panay rin ang tawag niya sa Diyos at sa milagro niya. Kusot-kusot ko pa ang mga mata ko nang bumaba ako roon. Nakita ko sila Mama at ang mga kapatid ko na nakatitig doon sa Santo Niño. Takang-taka ko naman silang pinanood doon sa hagdan. Nakita ako ni Kuya. Dave, tignan mo to. Lumuha siya ng dugo. Kunot noo kong lumapit sa tinitignan nila. At tama nga ang sinabi ni Kuya.
Mula sa kaliwang mata nito, may bakas ng malabnaw na kulay pula sa pisngi niya. Hahawakan ko sana yon para masiguro kung dugo nga ba. Nung bigla naman tampalin ni Mama ang kamay ko. Huwag ko raw yung hahawakan at isa raw yung milagro. Weird ko namang tinitigan ang nanay ko. Napakamot na lang ako sa ulo habang umaalis doon. Paano naman iiyak ang isang bagay na gawa sa kahoy? Isang malaking kahibangan na lang ang mga nangyayari na yun para sa akin. Tsaka na lang ako maniniwala kapag nakita na mismo ng dalawang mga mata ko na gumagalaw ito mismo sa harapan ko. Naririnig ko naman nag-uusap yung mga kapatid kong babae. Ipopost daw nila online para sumikat kami at ma-feature sa isang show. Kaya agad ko naman silang sinaway. Subukan niyong i-post yan at lagot kayo sa akin. Huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyo. At tsak pagpipestahan lang tayo sa social media. Baka mabash pa tayo at sabihin gumagawa tayo ng mga kalokohan dito sa bahay. Iisipin lang ng mga tao na tayo lang din na may gawa nun sa Santo Niño. Mag-isip nga muna kayo ng mabuti bago kayo gumawa ng mga bagay-bagay. Natahimik naman sila at walang nagawa kundi tumango at sumunod sa akin. Mabuti na lang din at walang social media account si Mama. Kaya hindi niya maibalita sa iba yung nangyari. Simula nung araw na yun, araw-araw nang tinitirikan ni Mama ng kandila ang Santo Niño. Napakarami ring sampagita ang nakasabit sa leeg nito kaya halo na ang amoy ng kandila at bulaklak sa bahay. Akala mo may patay kaming nakaburol. Sabado noon ng gabi, nagkayayaan kami nila Papa at Kuya na uminom dahil pahinga naman daw nila sa trabaho kinabukasan. Hindi naman ako tumanggi at minsan lang naman ako uminom at ang tagal na rin nung huli. Pinayagan din naman kami ni Mama basta wag lang daw kami magpapakalasing masyado. Nasa labas kami noon. Sa may maliit na bakanteng lupa kung saan nagtanim din si Mama ng mga halaman niya. Puro lang kami kwentuhan at nagkakasiyahan kami. Kumbaga chill na inom lang ba at banding na rin naming mga lalaki. Isang case ng alak ang binili ni Papa dahil bagong sahod naman daw siya. At nagbigay rin naman kami ng ambag ni Kuya. Nung nakatatlong bote at may tama na si Papa, umayaw na rin siya at iniwan na kami ni Kuya sa labas. Inalala kong baka malasing ng sobra si Kuya. Kapag pa naman nalalasing siya ay nag-iiba ang takbo ng utak niya. Bigla na lang siyang nagwawala o hindi kaya ay mga away. Buhat din yun na maaksidente siya kahit hanggat maaari iniiwasan namin siya makainom ng marami. Kaya pa ba natin ubusin tong 5 bote, Kuya? Kaya yan. Bakit? May tama ka na ba? Ang hina mo naman uminom kung ganun. Uy, hindi ah. Normal na normal pa nga ako eh. Si Papa ang makulit at nalasing. Nagtawanan kaming dalawa. Matagal kaming nanahimik noon. Ine-enjoy lang ang bawat lagok ng alak hanggang sa biglang i-open ni Kuya yung tungkol sa nangyayari sa Santo Niño. Agad tuloy ako napatingin sa bintana kung saan kita rin yun mula sa labas. Naniniwala ka bang may sariling buhay yung Santo Niñong gala na yon? Nagbibiro lang naman ako nung sinabi kong kung saan-saan siya pumupunta kaya ganun ang tawag sa kanya. Hindi ko naman alam na magkakatotoo pa. Hindi ko alam, Kuya. Sobrang kakaiba. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan. Buti nga't hindi naman ako matatakotin. Wala lang sa akin yung mga ganun. Totoo ba hindi ka natatakot? Paano kung nasa likod mo siya ngayon? Bumakas agad ang takot sa mukha niya nang sabihin ko yon. Agad siyang lumingon sa likuran niya at nang makita niyang wala naman ay agad akong nakatanggap ng malakas na batok mula sa kanya. Sira ulo ka. Kinabahan ako dun. Tatakbo talaga agad ako sa loob pag nagkataon. Tawa ko ng tawa dahil sa naging reaksyon niya. Pinilit na lang naming ubusin yung 5 bote kahit alam namin sa mga sarili namin na hindi na namin kaya. Lasing ako noon pero alam ko pa naman ng mga nangyayari sa paligid ko. 12:00 na ng hating gabi nang yayain ko si Kuya na pumasok sa loob.
Lasing siyang tumango sa akin. Mukhang hindi niya na kayang lumakad dahil noong tumayo siya, muntik na siyang matumba. Inalalayan ko siya papasok sa loob ng bahay. Pero agad ko rin siyang nabitawan ng dahil sa nakita. Nagreklamo siya dahil sa ginawa ko. Natumba kasi siya sa sahig. Nawala ng tuluyan ang lasing ko ng mga oras na yon. Yung Santo Niño, nakalutang. Para itong sumasayaw sa hangin. Nag-iiba pa ang ngiti nito ng paunti-unti habang diretsong nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong napaatras. Lalo pa nang makita kong lumuluha ito ng dugo. Pulang-pula ang kulay nito. Kuya! Kuya! Yung Santo Niño! Nakalutang! Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Dave? Lasing na lasing si kuya. Pero nagawa niya rin mag-angat ng tingin sa tinitignan ko. Napamura siya sa nakita. Ano yan? Bakit siya nakalutang? Tuluyan na ako nagtatakbo nang biglang lumipad ang Santo Niño papalapit sa akin. Lumalagabag ang mga yapak ko paakyat ng hagdan. Pakiramdam ko hinahabol ako ni kamatayan. Nanlalamig at nanginginig ang buo kong katawan sa matinding hilakbot na nararamdaman. Yung kuya ko na hindi makatayo dahil sa kalasingan, biglang nagtatakbo kasunod ko. Takot na takot kaming pumasok sa loob ng kwarto at naglock ng pinto. Dumiretso ako sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Si kuya naiwang nakasalampak sa sahig. Doon ko na lang din napansin na napaihi na rin pala siya sa short niya nang dahil sa takot. Mukha siyang na-trauma sa nasaksihan. Tulala lang siya roon hanggang sa bigla na lang siyang umiyak. Nataranta ako at hindi ko alam kung paano ko siya patatahimikin. Hawak-hawak niya ang magkabila niyang tenga na animoy may ibang naririnig. Lumapit ako sa kanya at narinig ko siyang may binubulong. Kasalanan ko to. Hindi ko naman sinasadya. Kuya, tumahan ka na. Baka magising sila mama. Imbis na tumahimik siya ay lalo lang din lumakas ang iyak niya. Paulit-ulit din siya ng sinasabi. Nagising na nga rin si mama na marinig siyang umiiyak. Hindi mo ako naiintindihan, Dave. Kasalanan ko to. Umiling ako sa kanya. Marahil ay inaatake na naman siya ng sakit niya. Kinatok na kami ni mama noon kaya naman pinagbuksan ko siya. Tinanong niya kami kung anong nangyayari at bakit daw umiiyak si kuya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nalasing lang si kuya, ma. Nasermonan tuloy ako bigla ng dahil sa sagot ko. Bakit ko raw kasi hinayaang malasing si kuya gayong alam ko naman daw ang kondisyon nito kapag nalalasing. Nahirapan kaming patahanin siya. Para may masmasan inutusan siyang maligo ni mama. Pero natatakot siyang pumunta sa baba mag-isa kaya kailangan pa siyang samahan ni mama. Ayaw ko nang bumaba noon ng dahil sa takot. Kaya nagdahilan akong masakit na ang ulo ko at inaantok na ako. Dilat ang mga mata ko buong magdamag. Hindi ako nakatulog at nawala na rin talaga ang tama ng alak sa akin. Nang mag-umaga at narinig kong gising na ang mga magulang ko, lumabas na ako. Takot na takot akong lumingon sa harap ko kung nasaan ang gumagalaw na Santo Niño. Kaya nasa sahig lang ang paningin ko noon. Napansin naman agad ni mama ang maaga kong pagbangon pero hindi ko siya sinagot at dumiretso ako sa banyo para maligo. Paglabas ko at nang makapagbihis, bumalik ako sa kusina at nagtimpla ko ng kape tsaka ako umarap kay mama para kausapin siya tungkol sa nangyari nung gabi. Ma, ibalik na lang natin yung Santo Niño sa may-ari. May kakaiba talaga sa isang yan. Kagabi kaya umiiyak si kuya kasi nakita namin yung lumulutang at umiiyak ng dugo. Inasahan ko nang hindi maniniwala si mama sa akin.
Ang sabi niya nahihibang na raw ako. Ang ayos-ayos naman daw niyang nakita yon kaninang umaga at wala rin naman daw bakas ng luha sa buong muka. Kung totoo man raw na lumuluha ito ng dugo, edi sana raw ay natuyo na yun doon at magmamarka pero wala naman daw. Sasagot pa sana ako na makarinig kami ng pagbalagbag ng isang bagay. Agad kaming tumayo nila mama at papa para pumunta sa sala. Si kuya pala nagising na at ibineto niya yung Santo Niño sa labas ng bahay. Itapon niyo na yan! May sapi yan! Galit na galit si mama nang dahil sa ginawa ni kuya. Kung ano-ano raw ang nakikita namin nang dahil sa kalasingan namin. Pinulot niya ulit yung Belen na nagkaroon ng gasgas sa ilang bahagi ng katawan nito pati na ang pisngi. Ilang oras kaming pinapagalitan ni mama. Inalis niya yung Santo Niño sa sala at inilipat na lang niya sa kwarto nila papa. Mas mabuti na rin yun nang hindi na namin yun nakikita. Yun nga lang ilang araw kaming hindi kinikibo ni mama dahil sa galit niya sa amin. Si kuya hindi rin naman namamansin. Hindi siya nagsasalita simula nung araw na yun. Si papa kinausap na kaming dalawa ni Kuya Danilo na magsorry na lang daw kami sa nanay namin at tigilan na rin daw namin ang paggawa-gawa ng kwento. Lalo na kung tungkol doon sa Belen dahil talagang magagalit sa amin si mama. Siguro umabot din ng isang linggo yon bago kami nagkibuan. Humingi na lang din ako ng sorry kahit na alam ko naman sa sarili ko kung ano ang totoo. Sadyang ayaw lang talagang maniwala ni mama dahil matindi ang paniniwala niya sa mga poon. Si kuya galit pa rin. Basta wag niyo na ulit ipapakita yun sa akin dahil talagang itatapon ko yun. Hayaan mo na kuya. Pinasok naman na ni mama sa kwarto nila. Hindi naman niya na siguro ulit yun ilalabas. Di ba ma? Mula nung tinago yun ni mama, natahimik naman ulit ang bahay. Kaya lang hindi ko namang maiwasang maalala ang mga nakita ko lalo kapag naaamoy ko ang kandila at sampagita. Pumapasok sa utak ko ang imahe ng Santo Niño na nakangisi sa akin habang lumuluha ng dugo. Sa tingin ko hindi na maaalis sa isip ko ang bagay na yun kahit na anong limot ko pa. Pero simula rin naman nung alisin yun sa sala, nakakapag-drawing na ulit ako roon nang hindi nababahala na baka bigla na naman siyang lumitaw o magpakita. Inaabot na naman ako ng anong oras sa pagtatrabaho ko. Minsan hindi ko na rin namamalayan ng oras dahil nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. 12:00 ng hating gabi kung kailan malapit ko na matapos yung sketch. Tsaka naman ako nakaramdam ng antok. Napagdesisyonan ko noon na matulog na kaya iniligpit ko na rin ang mga gamit ko at umakyat na sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nabitiwan ko lahat ng mga dala ko nung tignan ko si kuya. Lumulutang sa ibabaw niya yung Santo Niño. Lumalapit ito sa kanyang tenga na para bang may ibinubulong. Nakita ko namang gumalaw si kuya at tinakpan ng una ng tenga niya. Taas baba ang dibdib ko sa matindi nitong kabog. Muli akong napaatras nang lumingon sa akin ang Santo Niño. Natatakot akong baka bigla itong lumapit kaya nagtatakbo ko paalis doon. Kumatok ako sa kwarto nila mama habang nasa likuran ng paningin ko. Ma! Buksan niyo yung pinto! Antok na antok si mama nang buksan niya yung pinto. Tinanong niya ako kung bakit at anong oras na raw ba. Ano na naman daw ba ang problema ko? Yung Santo Niño mo, nandun na naman sa kwarto namin ni kuya. Nakapatong sa kanya. Napipikon na kong pinandilatan ng mga mata ni mama. Oras na raw ng gabi at kung ano-ano pa raw ang ginagawa ko. Pinaglalaroan ko na naman daw yun. Siya ang unang pumasok doon sa kwarto. Hindi ako sumunod sa kanya paloob. Nakita niya yon sa ibaba ng sahig. Nakatayo lang na para bang walang mali sa kanya. Nung mga oras na yun, tinitignan ko lang siya. Hanggang sa biglang gumalaw ang mga mata niya at tumingin sa akin.
Natataranta akong napapadyak ng mga paa habang tinuturo siya. Bit-bit siya ni Mama. Ayun ma, nakita mo ba? Gumalaw ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin. Nababaliw na raw ako, sabi ni Mama. Baka raw ipatingin niya na ako sa doktor dahil sa mga ginagawa ko. Madaling araw na raw at nangiistorbo pa ako ng mga natutulog. Nagising na rin si Kuya at nakita niya yung bitbit ni Mama. Agad nag-iba ang timpla niya. Ano na namang ginagawa niyan dito? Di ba sabi kong ayaw ko na makita yan? Ako agad ang tinuro ni Mama. Ako raw ang nagdala nun doon. Agad akong umiling kay Kuya para ipagtanggol ang sarili. Galit na galit naman siyang nakatingin sa akin na para bang naniniwala siya kay Mama. Galing ako sa baba, Kuya. Nakita ko na lang yan dito sa loob. Nakalutang sa ibabaw mo. Tumigil ka, Dave. Iniwan kami ni Mama na nagtatalo roon. Tinalikuran na ako ni Kuya at bumalik siya sa pagtulog. Kinabukasan, para sa katahimikan ko, nung umalis sila Mama at nagpaalam na pupunta sila sa lilipatang school ng mga kapatid ko, sinamantala ko ang pagkakataon. Nagtungo ako sa kwarto nila, dala ang isang lubid. Kahit nanginginig ako sa takot habang kaharap ko yung Santo Niño, pilit kong nilakasan ang loob ko. Itinali ko ang bewang niya sa kahoy kung saan siya nakapatong sa kwarto nila Mama. Sinigurado kong hindi mapapansin ni Mama ang ginawa ko at itinago ko yung tali sa ilalim ng damit ng Santo Niño. Hindi ko alam at nababaliw na yata ako. Kasi iniisip ko na dahil sa ginawa kong yun, hindi na ulit aalis yun doon. Nanginginig pa ang mga kamay ko nung muli akong lumabas. Nagdasal ako sa Panginoon na sana yun na ang huli. Humingi rin ako ng kapatawaran kung hindi karespe-respeto ang ginawa ko. Pero dahil yun sa takot ko, akala ko simula nung araw na yun ay matatahimik na rin ako. Pero binigyan lang pala ako nito ng isang linggong katahimikan. Nasa kwarto kami ni Kuya noon at naglalaro kami ng online games nang bigla akong makaramdam ng gutom. Wala kaming mga kasama sa bahay at hindi naman sila natatahimik sa bahay namin. Palagi talaga silang may lakad at umaalis. Stop muna natin tong game, ya. Kuha lang ako ng pagkain sa baba. Sige, ipagtimpla mo na rin ako ng kape. Tumango na lang ako sa kanya at bumaba na. Habang nasa kusina ako at kumukuha ng pagkain, narinig kong may bumukas na pintuan sa taas at isinara ng malakas. Napailing na lang ako sa ugali ni Kuya dahil ganun naman talaga siya minsan. Kaya lang 3 minuto na yata ang lumilipas pero walang sumusulpot na Kuya Danilo. Bitbit ko na ang kape at pagkain noon para iyak. Tama na. Ayoko na. Lumayo ka sa akin. Imbis na pakinggan ako ay lalo lang lumakas ang tawa niya. Hindi ko alam kung paano niyang ginawa pero humakbang siya pababa ng hagdan. Mabagal at siguradong hindi niya ako maaabutan. Pero labis ang naging takot sa dibdib ko. Naliliyo ako sa paligid. Dahan-dahan siyang bumaba. Pero bago pa siya makalapit ay nagtatakbo na ako ng mabilis. Sa takot na lumutang siya at bigla na lang akong sunggaban. Nagtatakbo ako na parang baliw sa labas. Humihingi ako ng tulong. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sakto namang makakasalubong ko sila Mama. At takang-taka siyang lumapit sa akin. Tinatanong niya kung ano ang nangyayari at bakit daw ako humihingi ng tulong. Nanginginig ko namang itinuro yung bahay namin. Tinali ko yung Santo Niño mo. Pero naglalakad siya. Nandoon siya sa hagdan. Tinatakot niya ako, Mama. Tumatawa pa siya. Walang sinabi si Mama noong mga oras na yon. Hinihila niya ako pauwi sa bahay pero nagpupumiglas ako. Hindi ako uuwi ron hanggat nandun yun. Ayoko na siyang makita. Mababaliw na ako. Pilit akong hinila ni Mama pauwi para daw matigil na ang kahibangan ko.
Patutunayan niya raw na hindi totoo ang mga sinasabi ko. Nadatnan niya ang bahay na puro kalat dahil sa nabasag na baso. Wala sa sala o kahit sa hagdan yung Santo Niño. Umakyat si Mama sa kwarto pero hindi niya rin nakita roon yung Belen. Sumisibol na naman ang matinding kaba sa dibdib ko. Saan yun napunta? Hinalughog ni Mama at ng mga kapatid ko yung buong bahay pero hindi nila nakita. Lumabas si Kuya ng kwarto na marinig niya ang ingay namin sa ibaba. Anong hinahanap nyo? Bakit nang gulo-gulo rito? Nawawala yung Santo Niño, Kuya. Kanina lang nandito yun sa hagdan. Tumakbo ko palabas kasi hinahabol niya ako. Tapos pagbalik, wala na siya. Huwag nyo nang hanapin. Mas mabuti nga mawala na yun dito. May sapi naman yun ng kung anong demonyo. Hayaan nyo na lang kung saan man napunta. Naggalit si Mama sa kanya. Sumapit ang gabi at nakauwi na si Papa pero hindi pa rin namin yun nakikita. Ang sabi ni Mama kapag hindi raw namin siya tinulungan na makita yon, palalayasin niya kami ni Kuya sa bahay. Kapwa kami hindi umimik at ayaw naming sabayan ang galit ng ina. Kung ano-anong kalokohan daw ang ginagawa namin. Mga wala raw kaming respeto. Lahat ng salita ni Mama ay tinanggap namin habang kumakain kami sa hapag. Nung gabing yon nakatulog din ako agad. Marahil dahil sa pagod at sa dami na nangyari sa araw ko, hindi ko alam kung anong oras yon nang maramdaman kong bumaba si Kuya. Lagi naman siyang nagigising ng hating gabi para lumabas at mag-CR. Tumagilid lang ako ng higa. Nakatulog ako ulit. Pero maya-maya nakarinig ako ng mga yabag sa bubong. Pinakiramdaman ko ang paligid. Pero may naglalakad talaga sa bubong namin. Nagtalukbong ako ng kumot sa takot na baka mamaya ay aswang naman ang meron sa bahay. Alam kong hindi ganun ang yabag sa bubong ng mga hayop. Mabibigat ang hakbang ng mga yun, hindi tulad ng sa pusa. Ilang saglit lang parang narinig ko naman itong tumalon sa lupa. Hindi ko na maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noong mga oras na yun. Butil-butil na ang mga pawis ko sa leeg at noo. Napadiretso ko ng higa nung bumukas ang pinto. Natroma na ako na baka bigla na lang ulit sumulpot yung Santo Niño. Napahinga lang ako ng maluwag nung pumasok si Kuya. Nakita niya akong gising. Saan ka galing, Kuya? Malamang sa CR. Saan pa ba? Tumango na lang ako sa kanya at hindi na sumagot. Isang oras din yata akong gising noon bago ulit ako dalawin ng antok. Kinabukasan nagising ako sa ingay ng mga kapitbahay. Ang lalakas ng mga boses nila na para bang may pinagpipestahan sila roon sa labas. Nangingibabaw na naman ang boses ni Mama. Pikit pa ang isa kong mata nang lumabas ako. Nakita ko sila roong nagkukumpulan sa labas ng bahay namin habang may tinitingala sa taas. Nakita ko ni Mama at bigla siyang nagtatalon habang may itinuturo sa akin. Taka naman akong lumapit sa kanya. At doon ako nagimbal sa nakita. Yung Santo Niño na kahapon pa namin hinahanap. Nandoon sa bubong namin. Nag-uusap ang mga kapitbahay namin. Takang-taka kung paano yun napunta roon. Lumabas na rin si Kuya at nagising na din yata sa kaingayan nila. Tulad ko, nagulat din siya na makita kung ano yung nasa itaas. Paano yan napunta dyan? Sinasabi ko na nga ba at may sariling buhay ang Santo Niño na yan, Mama? Itapon mo na yan. Umalma ang mga kapitbahay namin. Huwag daw at magmimilagro daw ito. Napailing na lang ako sa kanilang lahat. Panay sila kuha ng mga litrato doon ng may isang mama na dumating. Bigla itong tumawa. Huwag na raw namin pagkaguluhan yun dahil nilagay lang naman daw yun doon. Tinuro niya si Kuya at sinabing nakita niya itong umakyat sa puno ng bayabas sa tabi ng bahay namin at bitbit yung Santo Niño. Lasing daw siya pauwi pero sigurado naman daw siya sa nakita niya nung gabi. Napapahiyang tumungo si Kuya. Nag-aalisa ng mga kapitbahay at sinabihan ang pamilya naming may mga sira daw yata ang utak namin.
Nagpresenta pa yung ginang na nakatira sa malaking bahay sa tapat namin para i-review yung CCTV niya kung totoong araw. Galit na galit naman si Mama. Hindi niya na raw alam ang gagawin niya sa aming dalawa. Mga baliw na nga raw yata kami at pati sila ay nadadamay na. Nakita nga noon sa kuha ng CCTV na si Kuya nga ang naglalagay. Hindi na naman kami kinikibo ni Mama. Ang sabi niya ipapatingin niya raw kami sa doktor dahil sa kaibangan namin. Kinausap ko si Kuya dahil sa ginawa niya. Bakit mo ba ginawa yun, Kuya? Hindi ko alam. Aaminin ko naman noong mga unang beses na nakikita mo siya kung saan-saan, ako ang may gawa nun. Nung tinakloban mo siya, inalis ko yun nung natutulog ka. Nung nasa kusina ka, ako ang naglagay nun sa ilalim ng mesa. Nung natutulog ka, ako ang naglagay nun sa ibabaw ng kama ko. Natutuwa kasi kung nakikita na natatakot ka. Pero yung mga kinukwento mo na nakita mo siyang gumagalaw. At nung ako na mismo ang nakakita na lumulutang siya at umiiyak ng dugo. Napatunayan kong hindi ka nagsisinungaling. Natakot na rin ako simula nun kaya gusto ko na siyang mawala rito. Pero bakit mo siya nilagay sa bubong natin? Tsaka saan mo siya nakita? Di ba nawawala siya kahapon? Nakita ko siya sa hagdan. Narinig ko kasing sumisigaw ka kaya lumabas ako ng kwarto. Itinago ko siya tapos gumawa ko ng plano. Inisip ko kasi na baka kapag nakita ni Mama na gumagalaw nga ito at may sariling buhay, matatakot siya tapos ipapatapon niya na. Kaso ganito naman na nangyari. Naiintindihan ko noon kung saan nanggagaling si Kuya. Parehas kaming takot dahil nakita mismo ng dalawang mata namin na may sariling buhay talaga yung Santo Niño. Kitang-kita ko na nagkaroon ng trauma si Kuya dahil doon. Bihira niya kaming kausapin at ayaw niya talagang magsalita. Lalo na dahil naging usap-usapan din kami sa buong barangay. Matapos ang pangyayaring yon, pinatingin nga kami ni Mama sa doktor ng pag-iisip. Wala namang finding sa akin at maayos naman daw ako. Sa case naman daw ni Kuya, dahil daw yun sa nangyaring aksidente sa kanya kaya may pagkakataon daw na nag-iiba ang takbo ng utak niya. Pero hindi raw siya baliw. Para sa katahimikan naming lahat, sinuggest ko na lang din kay Mama na ipabless na lang yung Santo Niño. Pinilit ko kay Mama na nakita talaga namin ni Kuya yun na gumagalaw. Pero hindi talaga siya naniniwala. Sinunod niya na lang din ang gusto ko at dinala sa simbahan yung Santo Niño. Akala ko iuuwi niya pa yon pagkatapos pero iniwan niya na raw doon para daw matahimik na lang din kami. Lalo pa at nakita niya ang naging epekto nito kay Kuya. Simula nung mawala yung Santo Niño sa bahay, naging payapa naman kami ulit. May kalahating taon na rin kami rito sa bahay. 3 buwan na ang lumipas pero sariwang-sariwa pa rin sa utak ko yung mga nangyari. Minsan kapag hakbang ako sa hagdan o minsan kapag nasa kwarto ako, naaalala ko pa rin siya. Nagiging maayos na rin si Kuya kahit papaano. Nakakabawi na rin siya sa kahihiyan dahil parang apoy lang din na unti-unting namamatay ang naging usap-usapan tungkol sa kanya. Nakakalimutan na rin ng mga tao at ipinagpapasalamat ko yon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y nagustuhan ninyo. Sana'y patuloy nating suportahan ng channel na ito. Muli, ako si Dave at maraming salamat sa pakikinig. At Sitio Pangil, ito ang inyong lingkod, Lancelot. Nagpapasalamat. Bato. Magandang gabi, mga kasityo bangungot. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa kakaibang mga bato na katakatakang nakita ng ating dalawang sender. Misteryosong mga batong bigla-bigla na lang naglalaho at tila ba nababalot ng hiwaga. Kayo rin ba ay may nakita o nahawakan na rin ganitong mga bato? Pakinggan natin
ang mga kwento ni Imelda at Albert para malaman natin. Mga bato. Magandang araw po, Sir Jupiter, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers ng Sityo Bangungot. Ako po muli ito, si Imelda Aviles ng Negros Occidental. Sumulat ulit ako para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga karanasan ko rito sa Saudi. Ibabahagi ko rin po ang iba pang mga kakaibang karanasan sa buhay ko. Wala nang pasok noon ang mga estudyante kaya gabi-gabi ay may mga bisita ang madam ko. Ilang araw na may magkakasunod na magdamagang party sa bahay. Madalas po silang abutin ng madaling araw, mga 3 or 4 a.m. Ang resulta, lagi akong antok noon at walang pahinga. Isang madaling araw po katatapos lang ng party sa bahay. Grabe po ang kalat noon. Napakarami kong kailangang gawin at linisin. 3:00 na ng madaling araw noon pero kailangan ko pang hakutin ang mga carpet, mga upuan, mga pinagkainan at mga basura. Pagkatapos napakarami pang mga batong maliliit o graba na ikinalat ang mga bata sa may bakuran. Gustong-gusto ko na pong magpahinga noon, pero hindi po pwede. Kailangan kasi malinis ko muna lahat bago ako umakyat sa room ko para magpahinga. Kaya minadali ko na lang po ang kilos ko. Hinugasan ang mga plato tapos nilinis ang loob ng bahay. Tsaka ako lumabas para linisin naman ang bakuran. Kailangan ko munang walisin ang mga basura roon bago ko maalis ang mga batong maliliit. Mag-alas 4 na nga po noon, hindi pa rin ako tapos. Nagwawalis na po ako ng mga bato nang may maranasan akong kakaiba, Sir Jupiter. Medyo maingay po ang ginagawa ko dahil sa pagkakaskasan ng mga bato. Doon po ako may narinig na kakaibang boses na tinig ng isang matanda. Sinasabihan ako nitong itigil na ang ginagawa ko at mamaya na lang daw ako magwalis. Anong oras na raw kasi? Sinabi rin nitong huwag ko raw abusuhin ang katawan ko dahil lang sa pera. Lalo't makakapaghintay naman ang trabaho. Tumingin ako sa bahagi kung saan natukoy kong pinagmumulan ng boses. Pero wala naman akong nakitang tao roon. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis. Ngunit mas lalo kong binilisan. Maya-maya pa po narinig ko na naman ulit ang boses. Pasigaw nitong sinabi sa aking itigil ko na ang ginagawa ko dahil ang ingay-ingay ko raw. Biglang tumalsik ang hawak kong walis kahit wala namang pwedeng umagaw noon. Pinulot ko na lang ito at nang makapagpatuloy na. Ngunit narinig ko na naman ulit ang kakaibang boses. Singhal nito sa akin. Sinabi ko nang tigilan mo na yan. Hindi ka nakikinig. Hindi ka nag-iingat. Hindi mo iniingatan ang katawan mo. Sumagot na po ako. Sinabi kong ngayon ko natatapusin ang paglilinis kasi masyado nang mainit kung sa tanghali ko pa gagawin. Sinabi naman ng boses na basta ba, bilisan ko lang daw at babantayan daw niya ako.
Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagwawalis hanggang sa naalis ko na ang maliliit na mga bato. Papasok na po sana ako sa kusina noon nang nagulat ako, Sir Jupiter. Bigla po kasi akong nakarinig ng tunog ng isang kakaibang ibon. Tapos ay dumaan ito sa ulunan ko. May kung anong bagay na inihulog na bumagsak diretso sa simento. Nang tinignan ko, isa pala yung bato. Bato na umiilaw. Ngunit hindi po siya puti kundi para siyang green na may halong konting gray. Naisipan kong kunin kahit nag-aalinlangan ako. Hinawakan ko ito, saka naramdamang medyo mainit. Bagamat di naman nakakapasok, subalit tila ba gumalaw ito sa mismong palad ko kaya bigla ko itong naibato sa kung saan. Mabilis na rin akong pumasok ng kusina at nag-lock ng pinto. Dali-dali kong pinatay ang mga ilaw sa kusina at sala at mabilis na umakyat sa kwarto ko. Agad na rin po akong nakatulog. Kinaumagahan una kong ginawa ay hinanap ko ang bato kung naroroon pa ba ito sa bakuran. Ang tagal ko pong naghanap pero wala na po ito roon. Hindi ko na rin malaman kung saang banda ko ba iyon naibato dahil sa pagkataranta ko. Ilang araw pa po akong naghanap pero wala po talaga. Sa totoo lang po hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung ano kaya yung boses na narinig ko. Ano kaya yung bato na nakita at naibato ko? Kung meron man po sa inyo ang nakakaalam, paki-comment na lang at nang malinawan ang aking isip. Sunod ko naman pong ikikwento ay hindi muna tungkol sa karanasan ko sa Saudi, kundi tungkol po ito sa mga kababalaghang nangyari noong nakoma ang lola ko hanggang sa siya ay mawalan ng buhay. Isang araw po nakita na lamang ng tiyahin ko si Lola Lorna na walang malay sa sahig. Hindi po magising-gising tapos naghihilik at basa ang palda. Agad na isugod si Lola sa ospital. Doon ay nalamang inatake pala ito ng high blood at na-stroke. Nagkaroon din ng pasa ang kanyang ulo kasi natumba ito ng atakihin at nabagok. Yun ang itinuturong dahilan kung bakit na comatose si Lola. Sir Jupiter, busy at may kani-kanyang pamilya na ang mga anak ni Lola Lorna. Kaya kaming mga apo na available ang siyang naatasang magbantay kay Lola Lorna sa ospital. Ako at ang dalawa kong first cousins na itago na lang po natin sa mga pangalang Trixie at Alexa. Ako po ang mas nakatatanda sa magpipinsan kaya ako ang palaging nakamando sa kanila. Nagtagal na po kami ng 3 weeks sa ospital pero walang pagbabago sa lola namin. Tulog pa rin. Isang gabi po naiwan akong mag-isa na nagbabantay kay Lola sa kanyang kwarto. Private room po yun. Nakapikit pa rin siya at tulog. Nagulantang na lang ako nang bigla pong huminto ang kanyang oxygen kaya napasigaw ako tuminga agad ng tulong sa mga nurse. Nagsidatingan naman po agad ang mga nurse pero sinabihan nila akong hindi naman daw huminto ang oxygen ni Lola. Nagtataka ko namang sinabi sa kanila na kitang-kita ko pong huminto talaga yun at hindi na humihinga si Lola. Sagot lang ng nurse sa akin na mag-relax lang daw ako at baka pagod lang ako. Lumabas na rin po sila tapos ay tinignan ko ulit si Lola. Kita kong totoo ngang humihinga naman siya.
Subalit nahintakutan ako ng may isang tila itim na usok na lumabas sa kanyang paanan. Para itong itim na ipo-ipong pormang tao kung titignan. Pagkatapos ay lumusot po ito papalabas sa nakasaradong bintana. Kaya naman po nakaramdam ako ng matinding takot at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya pa po ay dumating na rin ang dalawa kong pinsan at may daladala na silang mga pagkain. Kumain kami at ikinuwento ko sa kanilang nangyari. Nagulat po sila at saka sinabihan kong huwag na silang alis ng alis. Samahan na lang nila kako ako na magbantay sa lola namin. Pagkatapos kumain, iniwan ko muna ang dalawa na nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Pumunta muna ako sa banyo at pagkaupo ko po sa toilet, nahintakutan ako nang makita ang napakaraming mga bungo ng sanggol sa paanan ko. Malakas akong nagsusumigaw ng tulong. Agad naman pong dumating sa labas ng banyo ang mga pinsan ko. Katok sila ng katok pero di nila mabuksan kasi nilak ko ang pinto. Hindi naman ako makatayo para buksan yun kasi nga nasa paanan ko ang mga ulo. Wala akong magawa kundi iangat ang mga paa ko kahit hindi ko pa naisusuot ang pantalon at aking underwear. Habang nagsusumigaw ako sa loob, dumating po ang mga nurse at kasama nila ang tagalinis. Dala po ng tagalinis ang mga susi ng lahat ng mga pinto sa floor na yun. Binuksan nila ang pinto habang nananatili akong sumisigaw at nakaangat ang mga paa. Pinalabas muna ng mga nurse ang lalaking tagalinis. Nakaupo pa nga kasi ako sa inidoro at nakababa pa ang pantalon. Agad naman akong pinatayo ng mga pinsan ko at ng mga nurse tapos ay tinanong kung ano ang nangyayari. Nanginginig ko namang sinabi ang mga nakita ko. Sabi naman po ng nurse na meron nga raw palaging nagpapakita sa banyo at room na yun. Mga ulo nga po ng sanggol, Sir Jupiter. Dati raw po kasing tambakan ang silid na yun ng mga patay na sanggol. Subalit inilipat na ng building ang nasabing tambakan kaya ginawa na itong private room. Dahil sa takot hindi na po ako nagpapaiwang mag-isa sa kwartong yun kahit nga po magbanyo ay nagpapasama pa talaga kaming tatlo. Pagkalipas ng ilang araw, isang gabi po noon, kailangan kong labhan ng aking mga damit. Pero ayokong umuwi muna ng bahay para doon. Kaya nagpaalam ako sa dalawa kong pinsan na maglalaba muna ako sa washing area. May washing area po kasi sa labas ng ospital at marami pong tao roon. Kanya-kanyang laba. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng available na pwesto at agad ko yung pinuntahan. Sa di kalayuan ay makikita po roon ang napakaraming punong kahoy. Tapos may rumaragasang malaking ilog sa baba. Nasa bundok na po kasi ang ospital na yun, Sir Jupiter. Hindi ko na nga lang sasabihin kung ano ang pangalan ng ospital na ito sa lugar namin. Habang naglalaba, may napansin akong isang babaeng nakaupo sa tabi lang ng washing area. Naka-all white po siya, tapos nakatingin sa malayo. Doon pa lang po ay kakaiba na ang dating niya sa akin. May kung anong lamig akong nararamdaman na nanunuot sa balat ko. Kaya hindi ko maiwasang sulyap-sulyapan ang babae habang naglalaba ako.
Maya-maya pa po napansin kong tumayo siya at nagulat na lang ako nang naroon na siya sa harap ko. Napasigaw ako ng malakas kaya't nagulat ang mga taong naroon at napatingin sa akin. Tinanong nila ako kung ano raw ba ang nangyayari sa akin pero hindi na po ako nakasagot. Nawala na rin po kasing bigla ang babae. Hindi ko na rin po siya nakita ulit. Dali-dali na lang akong bumalik sa loob ng ospital. 12:00 ng gabi noon, Sir Jupiter, tahimik na ang labi. Iilan na lang ang nakikita kong gising na mga bantay. Tsaka wala na rin yung ibang mga nurse. Pumasok ako sa kwarto ni Lola at nakitang tulog na ang mga pinsan ko. Nagdadalawang isip akong ilagay sa banyo ang sabon kasi baka makita na naman akong kung ano. Kaya sa mesa ko na lang muna nilagay. Maya-maya pa po ay may narinig akong iyak ng sanggol. Noong una akala ko doon lang yun sa kabilang kwarto. Siguro may bagong panganak. Kaya hinayaan ko na lang. Umupo na lang ako habang tulog pa rin ang dalawa. Subalit bigla pong nagbukas ang pinto ng banyo at gumapang palabas ang napakaraming mga sanggol. Grabe ang sigaw ko noon at napaakyat ako sa kama ni Lola. Nagising naman ang dalawa kong pinsan at pinagtawanan ako. Sabi ko sa kanila, ayoko na. Bukas kayo na lang ang magbantay kay Lola. Hindi na ako babalik. Kinaumagahan, dumating po ang tita namin. Napagdesisyonan pala nilang ilabas na lang ang Lola. Kasi malaki na ang bill at hindi pa rin siya nagigising. 1 buwan na po kami sa ospital noon kaya nilagyan na lang po si Lola ng NGT o yung tubo kung saan idadaan ang kanyang pagkain. Lumabas na nga po kami ng ospital noon at dinala si Lola sa bahay ng isa pa naming tiyahin. Siya po ang anak na bunso ni Lola. Bakante po kasi ang bahay na yun kasi sa Bacolod ang opisina ng tiyahin ko. Lingguhan lang sila kung umuwi kasama ang kanyang buong pamilya. At kami pa rin pong 3 ng mga pinsan ko ang nagbabantay kay Lola sa bahay na yun. Sa aming 3, ako po ang nagpapakain at naglilinis kay Lola. May mga sugat-sugat na po kasi siya sa likod at hita noon. Kaya kailangan talaga siyang linisan araw-araw para hindi bumaho. Mga 2 buwan din po kaming nag-alaga sa Lola namin. Hanggang kumakain na po ang dalawa sa kusina habang abala ako sa paglilinis kay Lola. Sabi ko, Lola, ang hirap na po ng kalagayan ninyo. Sobrang sakit po tignan, ang dami yun ang sugat. Ayoko man pero magpahinga na po kayo, La. Nasasaktan po ako para sa inyo tuwing nililinis ko ang mga sugat nyo. Ilang sandali lang po ay biglang umungol si Lola, Sir Jupiter. Yun ang first time na narinig ko siyang umungol mula nang magkasakit siya. Kaya nilinis ko na rin po ang kanyang bibig kasi nagdadry na ito at kailangan ng lagyan ng petroleum jelly. Habang nililinisan ko ang kanyang bibig, nagtaka ako kasi may iniluwa si Lola. Kumuha ako ng tissue para kunin yun. At nagulat ako kasi isang bato ang nakita ko. Opo, Sir Jupiter, isang bato po talaga ang iniluwa ni Lola. Isang puting bato. At kasabay po noon ang pagbabago ng kanyang muka at pagtigil ng kanyang hininga.
Sir Jupiter, nakita ko po ang napakaganda at maaliwalas na mukha ni Lola. Fresh na fresh po. Pagkatapos ay nakita kong lumabas sa kanyang ulo ang isang kulay puting usok. Gayunpaman, nag-iiyak na po ako noon kaya naitapon ko sa basurahan ang puting bato na inuluwa ni Lola. Nakabalot pa yun ng tissue. Agad kong tinawag ang aking mga pinsan at sinabi kong wala na si Lola. Nagsiiyakan kaming tatlo. Biglang nag-brown out. Hinanap ng dalawa ang posporo. Kinakapan nila sa dilim. Sabi ko bilisan nila kasi mag-isa lang ako sa tabi ni Lola. Takot na po ako noon. Buti na lang nakapagsindi na sila ng kandila, bagamat hindi ito masyadong maliwanag. At dahil nga po masama ang panahon, hindi agad makapunta ang mga kamag-anak namin. Gabi, umuulan, tapos wala pang kuryente. Hindi ako nagpapahalata sa mga pinsan kong natatakot na ako. Kakaibang kilabot ang nararamdaman ko noon. Iniisip ko kung ano yung bato na yun at bakit yun iniluwa ni Lola. Nararamdaman ko na rin natatakot na ang dalawa kong pinsan kaya nanatiling hindi ko ipinapakita sa kanila ang kilabot na nararamdaman ko. Nagtapang-tapangan na lang ako habang nakaupo sa tabi ni Lola. Pumanaw po si Lola ng 10 p.m., Sir Jupiter. Nagsidatingan ng mga kamag-anak namin 3:00 na po ng umaga. Sinabi ko agad sa kanila ang nangyari kaya mabilis nilang hinanap ang bato. Sinabi ko namang binalot ko yun ng tissue at itinapon ko sa basurahan. Kinalkal po nilang basurahan pero hindi po nila nakita ang bato. Hinanap ko nga rin po pero wala talaga. Sir Jupiter, ilang taon na po mula noong pumanaw ang maganda kong Lola. Minsan lang niya ako binibisita sa panaginip. Kakaibang mga panaginip. Mga panaginip na sa susunod ko na lang po ikikwento sa inyo. Hanggang sa muli po, Sir Jupiter, maraming salamat at more power sa inyo. Pulang Bato. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Albert. Taga rito po ako sa Camarines. Itong maiksing kwento ko ay nangyari noon pang 1992. Nasa 13 anyos pa lang ako nito. Pauwi po kami noon ng kuya ko mga bandang 4:00 ng hapon. Nakipaglaro kasi kami ng saranggola sa mga kababata namin. Bale, 14 anyos na si Kuya Roger noon. Habang naglalakad, may nasipat po akong kumikinang sa tabi ng daan. Naroroon ito sa bandang mga talahib. Medyo bukid na po kasi ang lugar namin noon. Pinuntahan ko naman po at laking gulat ko kasi nakakita ako ng isang pulang bato. Kumikinang ito dahil sa sinag ng araw. Tuwang-tuwa kami ni Kuya Roger. Nasa isip kasi namin noon, siguradong mahal yun kapag binenta. Bato po talaga Hindi po siya mukhang peke o gawa sa plastic. Maski nga po sina Mama at Papa, tuwang-tuwa rin nang makita nila yun. Nilagay ni Papa ang bato sa may altar. Sabi niya dadalhin daw niya sa syudad kapag magdi-deliver siya ng mais. 2 araw pa po ang hihintayin namin
bago yun. Pero hindi namin inaasahan ang mga mararanasan namin sa mismong gabing yun. Natulog na po kami noong gabing yun, pero nagising ako kasi naiihi ako, Sir Jupiter. Yung banyo namin ay konting lakad pa sa likod ng bahay. Kaya nakagawian na namin ni Kuya na doon umihi sa may mga damo sa gilid ng bakuran. Nang matapos na ako, babalik na sana ako sa loob. Ngunit biglang may narinig akong mga yabag mula sa kung saan. Yung bang natatapakan ang mga damo at tuyong dahon. Nagpalinga-linga ako at may nakita akong matandang lalaki doon sa may kakahuyan. Tumayo siya at tumitig sa akin. Sa di may paliwanag na dahilan ay bigla rin akong nakaramdam ng kilabot noon. Kaya dali-dali akong tumalikod at pumunta sa pinto. Papasok na sana ako ngunit bigla akong sinitsitan ng lalaki. Sumisenyas ito at inilalagay ang isang kamay sa harap na parang may hinihingi. Subalit dahil kinikilabutan na talaga ako, nagpatuloy na ako sa pagpasok at ikinandado ang pinto. Humiga ako sa banig namin ni Kuya doon sa may sala. Maliit lang kasi ang bahay namin, kaya doon kami natutulog. Hindi po ako makatulog kasi iniisip ko yung matanda. Iniisip ko kung ano ang kailangan niya sa akin o kung may sira lang ba yun sa isip. Tanaw ko rin yung bato sa altar, kumikinang ito dahil sa liwanag na nagmumula sa lampara. Ilang minuto pa po na bigla ako nang marinig kong may kumakaluskos sa dingding. Doon banda malapit sa kinahihigaan namin ni Kuya. Kahit nga po si Kuya ay nagising din, malakas kasi ang kaluskos. Ramdam talaga naming gusto nitong butasin ang dingding. Pinuntahan ko agad sina Mama at Papa sa kwarto nila. Nagising naman po sila agad. Ngunit hindi pa man kami nakakalabas ng kwarto, naggulat na lang kami nang sumigaw ng malakas si Kuya. Dali-dali kaming tumakbo at nakita naming may butas na sa dingding. Baklas na yung isang tablang kahoy. Doon po ay may nakalusot na kakaibang payat na kamay, Sir Jupiter. Napakahaba at napakatalas ng mga kuko nito, tapos kulay itim. Kapansin-pansin ding kulukulubot ang balat, tsaka nakaumbok ang mga ugat. At sumisenyas ito na parang may hinihingi. Hindi namin kita ang may-ari ng kamay pero mabilis nang kumuha ng itak si Papa. Aambahan na sana yung braso, pero bigla itong sumenyas ng huwag. Tapos itinuro ang kumikinang na bato sa altar. Ilang sandali lang may narinig kaming karalgal na boses mula sa labas. Sabi nito, "Hindi ko kayo sasaktan. Wala akong balak na masama. Gusto ko lang mabawi ang bato ng angkan namin." Nagkatinginan kaming apat sa loob. Halata sa mga mata namin ang magkahalong pagkabahala, takot at pagtataka. Subalit nagpasya bigla si Mama na ibigay na lang namin para wala ng gulo. Nanghihinayang man kami ni na Kuya at Papa, pero ginawa na lang namin. Tama naman si Mama eh. Dahan-dahang inabot ni Papa ang bato sa palad na nakalusot sa dingding. Tapos
Tapos ay kinabig din ng kung anong nilalangang kanyang braso pagkatapos may inihagis ito papasok sa butas ng dingding. At nakita naming isa pala yung singsing na may perlas. Nagpasalamat ang nilalang sa amin tapos ay naramdaman na naming umalis. Nakahinga naman kami ng maluwag nang maisip ni Mama na baka pwedeng ibenta yung singsing. Yun nga po ang ginawa ni Papa nang makapunta siya sa syudad. Ilang libo rin ang halaga nun. Hindi ganong malaki, pero nakatulong din sa amin kahit papaano. Sir Jupiter, ngayon po gusto ko sanang magtanong sa inyo at sa mga listeners. Anong bato kaya yung napulot namin ni Kuya? Yung kumuha sa bato, aswang kaya yun? O engkanto? Opo, matagal na yun, pero gumugulo pa rin talaga sa isip ko. Hihintayin ko po mga kasityo ang inyong mga kuro-kuro. Hanggang dito na lang po, Albert ng Camarines.